Tulad po ng napanood ninyo ngayon lamang, naitaas na rin ang watawat ng Pilipinas sa mismong City Hall ng Marawi. Ngayon po yung araw ng kalayaan natin, yan ay kahit pa hindi pa ganap na talagang malaya sa mga terorista ang lungsod na yan. Delikado pa rin po, lalo na sa 10 barangay na hawak pa raw ng mga terorista. Live din ito mula sa Marawi, si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mike, naturingan ngang Independence Day ngayon, pero ayon sa local government ng Marawi City ay nasa 10 barangay pa ang hindi pagganap na malaya mula sa Mauti Group. Ganun pa man, Mike, ay matagumpay na naitaas ang bandila ng Pilipinas sa City Hall mismo ng Marawi. Kasama ang media at barangay officials, tumulak papuntang Marawi City Hall si Mayor Majul Gandamra kaninang umaga. Off-limits pa sa mga residente at media ang Marawi City Hall at tanging mga sundalo ang sumalubong sa aming pagdating. Alas 8 ng umaga, ipinagdiwang ang Independence Day sa City Hall na sinasabing binalak agawin ng Mauti Group. Nagsidalo ang isang grupo ng mga sundalo na may dalaring watawat ng Pilipinas. Habang isinasagawa ang flag raising ceremony, may palitan ng putok, 200 metro lamang mula sa amin. Ilang bomba rin ang ipinatak ng militar sa kalapit na komunidad. Ayon sa mga sundalo, na monitor nilang gustong kunin ng Mauti Group ang mga kasamahan nilang sugatan. Mula sa City Hall compound, matatanaw ang isang sunog. Ganito ang araw ng kalayaan sa Marawi City. Kaya pati kanilang alkalde napaiyak. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng aking mga kababayan sa buong Pilipinas na tumulong sa amin dito sa Marawi City para po bumangon mulit. Ang ating mga kasundaluhan, mulit po pinapasalamatan namin kayo. Ang ating PNP. Nandito ako ngayon sa labas ng City Hall ng Marawi City at katatapos lang nung flag raising sa loob. Pero dito sa labas, nung tingnan natin, syempre mga bahay dito, wala pa rin mga tao, hindi pa rin sila pwedeng bumalik. At nakakarinig pa rin tayo ng mga putukan at hindi kalayuan mula dito ay sinasabing naroon na yung ilang elemento ng Mauti Group kaya nagsagawa rin ng air raid. Ayon kay Mayor Gandamra, nasa 10 barangay ang hindi pa nakiklear sa pangambang may Mauti pa roon. 96 ang barangay sa Marawi. Ang ibang miyembro ng Mauti, pinaniniwala ang patungo sa direksyon ng Lanao Lake. Mayroon pong attempt. In fact, mayroon na tayong namamonitor dito. Gusto lang gamitin yung tubig, yung Agos River natin. Pero nandyan po yung Navy natin. Napapalibutan na po sila ngayon. No? They are desperate. Mga namamonitor po namin is wala na silang pagkain. At nanghihingi sila ng tulong sa ibang lugar. Even namamonitor pa na hanggang doon sa Sulu, tumatawag sila. Sa ngayon po, nawawala na sila na focus. In fact, some of them voluntarily surrendered to the armed forces, no? Sir? So may mga nag-surrender na po na members of this terror group. Patuloy naman ang pagkasira ng ilang struktura sa Marawi dahil sa gyera. Maraming tirahan ang nawasak. Kanina lang, nakarating sa pamilya ng Lanao del Sur Governor na sira na rin ang kanilang ancestral house. Isa sa mga nakatira doon, ang pamangkin ng gobernador na si Assemblyman Zia Alonto Adyong. Mike, alam mo, ang sabi niyang si Assemblyman Adyong ay simula ngayong araw na ito ay siya isa na ring bakwet o evacuee kasama ang kanyang pamilya at syempre parang kaisa na rin siya talaga ng buong mga residente nitong Marawi City na nagsilika sa mga evacuation center. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Marawi City. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.